Kamusta ka na? Ayos ka lang ba? Happy ka ba? O sad pa rin ba? Kaya't halika na, sumama ka na selfie na, groupie na at iba pa. Bata matanda, bida at byuda, may asawa man o kaya'y wala. Sama-sama tayo'y maglakbay, dito ka na, di ka na mag-iisa. Bebop, bebop na tayo, bebop, bebop na. Let us be hip and let us up, tara sa munting tahanan, tahanan ni Kristo. Good afternoon! Hello! Yes, welcome to Parish Pastoral Accompaniment Program. Yes! And of course, happy anniversary! 7 years na tayo. Yes, 7 years na tayo. Yan yung pinakamagandang number daw di ba? Sa Bible, yung 7. Dahil importante nga yan, tinan mo naman, natapat sa Christ the King. Yan, Yung ating celebration na November correct. 26. Yes! Oo, biruin mo, no, sa dami ng mga dates na kung kailan natin gagawin yung ating anniversary, kay Christ the King pa natin na itapat. Ibig sabihin talagang siya talaga, no, ang may pasimuno at siya talaga ang dapat natin pasalamatan sa anniversary natin. It is because of the Lord that we have this mission. Yung buong event ng ating anniversary, hahatiin natin yung sa tatlo. So this will be the first episode. Bakit tatlo? Kasi tatlo po yung ating talks doon. Lahat po connected po yan sa fig. Kaya po mapapansin niyo yung ating symbol yung pamilya may hawak na puno. Alam naman ninyo ang puno, no? Ang puno kailangan inaalagaan para lumago. At pag lumago, magkakaroon ng mga prutas, no? Yan yung huwag natin kalimutan. Kasi yung fig tree, may kwento sa fig tree na hindi namunga. Tayo po dapat mamunga. Yeah. Okay. So ito ang dahilan, ang una natin episode para ma-realize natin at maunawaan natin bakit family is a gift from God. Sino na magpapaliwanag niya? Yung ating partner from the mission of accompaniment from the Couples for Christ, Brother Lito San Juan. Pakinggan po natin siya. Short lang po ito. Good morning, brothers and sisters! Magandang buhay! Happy 7th anniversary ng DIPA. Tanong, nagkakamali ba ang Diyos? Yun, nagkamali ba siya nang ibinigay niya sa iyo ang iyong asawa? Bakit may tawa? Bakit may tawa? Ulit. Dapat malinaw sa atin lahat yun Nagkakamali ba ang Diyos? Nagkamali ba siya nang ibinigay niya sa iyo ang iyong asawa? Yun, mas malinaw. Kasi tayo po ay handog. We are a gift to our spouse. Pwede niyo po bang sabihin sa inyong katabing asawa ngayon? Isa or hindi asawa. Ang inyong katabi, sabihin niyo po, isa kang handog. Handog po, handog, hindi hambog. Isa kang handog. Alam naman natin lahat yun, that we are all masterpiece in the eyes of God. And God has given all of us our spouse. Doon pa lang sa kwento ng creation, di ba sinabi na ron na binigay ng Panginoon si Eva kay Adan as a suitable partner. So sila yung ating unang ama at ina. Kaya kasama rin sa binigay na tungkulin kay Adan ay dapat siya yung procreator ng family. Hindi lang po spouse ang gift. Ang family is also a gift.
The family is a gift. Diba God sent His only begotten Son, Jesus, sa atin? Through the family, sa pamamagitan ng family. Through the Holy Family. Isang modelo ng pagmamahalan. Kayo po ba, sa inyong pamilya, nagmamahalan po ba lahat? Parang may gumaganon eh. Ang scene po ba sa bahay ninyo ay Guy and Pete, Edgar Ortiz and Vilma Santos, or Manny Pacquiao and Manny Marquez? Yun ba yung scene sa bahay natin? Pero sinasabi sa atin that, remember, where there is love, there is God. Because God is love, di ba? Deus Caritas Est. Yung love is shown beautifully in the Holy Trinity. God the Father is the lover. God the Son is the beloved. And the love between them is the Holy Spirit. Ganon din dapat sa pamilya. Dapat ramdam at kita ang pagmamahalan at pagbibigayan sa ama, sa ina, at sa mga anak. Ngunit parati bang ganon, mga kapatid? Parati bang may perfect family? Perfect relationship? Sino po ang walang problema? Sino po walang problema sa buhay? Wala? Siyempre, lahat tayo may problema. Sino po ang hindi nakaranas ng sakit o hindi nakaranas na nawalan ng mahal sa buhay? Sino po ang hindi nag-aaway sa bahay? Aminin. Sino hindi nag-aaway sa bahay? Sino po ang hindi kinakapos ng pera? Sino po ang walang utang? Ikaw lang gamitin yan, te. Ha? Oy, may nagtaas ng kamay. Sister, lalapitan kita mamaya dyan. Sante. Di ba sinabi sa Amoris Laetitia, no? Parating sinasabi ni Brother John Gratian na yung hugot natin sa pipa ay galing sa Amoris Laetitia. Sinabi doon na One more. joy can be experienced even amid sorrow. Ang ligaya ay masusumpungan din kahit may pagsubok sa buhay. Nung kinasal kayo, natatanda niyo pa? Sa hirap at ginhawa. Diba? Ang marriage is all about tensions and repose, annoyances and pleasures, enjoyment and struggles, but always on the path of friendship, which inspires couples to care for one another. Alam niyo, may tatlong mahalagang component ng God's love. God's love, number one, God's love creates. Doon pa lang sa Genesis, sa creation, binanggit na rin, di ba? That the procreation of children, the education of children reflects God's creation, the Father's work of creation. Number two, God's love saves. Alam natin lahat that Jesus died for us. The family is called to partake of the sacrifice during the Mass. God's love sustains through the Holy Spirit. And the family is sustained through prayer, reading of the Word, and of course, receiving the sacraments. So may homework po may homework po. Lahat po na nag-attend rito, may listahan kami ng mga pangalan nyo. Homework ito, pag-uwi nyo. At pupuntahan ho ni Brother June and Sister Malu, Brother John Marfori, ang bawat bahay nyo para checkin ang homework. Homework number one, always remember
family is a gift. Sigaw po nga natin yun. The family is a gift from God. Isang handog mula sa Diyos. So we not only remember, we live that gift as a family. Homework number 2. Promise ha? Homework number 2. We will celebrate Mass together as a family. Pwede po ba yun? Walang nakikinig. Pwede po ba yun? We will celebrate Mass together as a family. Homework number 3. Visit the Adoration Chapel often as a family. Alam ko ba maraming masipag magbisita sa ating Adoration Chapel, but only as individuals. Gawin po natin, isama natin yung ating pamilya. And the last, ito pinakamahirap. Homework number 4. Go through life's challenges by caring and loving the family. So, ano sa Tagalog yun, Sister Malu? Usungin ang problema ng buhay kasama ang iyong pamilya sa pamamagitan ng iyong pag-ibig sa kanila. So maraming salamat. Family is a gift. Thank you po. Okay, we're back. Talaga bang na-appreciate mo na ngayon kung bakit family is a gift from God? Yan. Sa word pa lang na gift, no? Talagang gusto mo nang tanggapin eh. Meron bang may nagsabi sa iyo, may gift ako sa iyo, tapos sabi mo, ayoko ng gift, pakipot ka pa. Pero pag sinabing gift, di ba parang gusto mo na talagang tanggapin. At ito ay isang mahalaga, maganda, at very, very valuable sa iyo. Yes. So, yan ang tatalakayin natin ngayon. Si Brother Lito, marami siyang mga tip din kung paano mo mapanatili na alagaan or pahalagahan yung gift of God. Yan yung family. Yan. Lahat ng mga binanggit ni Brother Lito, kung paano create yung tao. So that is one sign na talagang gift from God. At kung paano pinadala ang ating Panginoong Jesus through the family. No? So talagang another sign. Yes. Save yun. Na-save tayo dahil doon. So importante na yung dalawang yon. No? So that we will be able to realize na talagang a family is a gift from God. Why? Why do we need to understand that? Kayo, nakuha nyo ba bakit importante at mahalaga to understand that family is a gift from God? Of course. Kasi pag sabi ko kanina, pagka nalaman natin yung awareness natin that family, no, the family itself is a gift, ito ay ating aalagaan, aarugain, and we will try to do our best para ma-conserve natin yung pagmamahalan sa ating pamilya. Kasi pag hindi natin to iniis na gift siya, wala tayong pakialam. Mag-away, pakialam. Ay naku, alis na ako dito, wala akong pakialam. Pero pag alam natin na gift ito ni God sa atin, aalagaan natin. Konting pag-aaway, balikan natin, wag tayong magtanim ng sama ng loob. Balikan natin yung mga nakasagutan natin, yung magulang natin, lola natin, mag-sorry tayo. Kasi gusto natin ibalik yung family na sinasabi ni Lord as a gift. For all you know, sometimes hindi natin nakikita na mukhang gift siya. Dahil sabi nga nila, broken family, naghiwalay, puro away. But alam niyo naman si Lord is full of surprises. No, sa ending ng buhay naman natin, alam naman tayo, lahat tayo mamamatay. Doon natin marirealize na, Lord, tama ka pala. Family pala is a gift. Pero hindi ko ito inalagaan ng husto. Yeah. So, wag na natin antayin na magsisi tayo. Ngayon pa lang, let's make this a gift na talagang inaalagaan. Paano alagaan? Pareho nung halimbawa ikaw ay nabigyan ng regalo na napaka-valuable
at very fragile. Alagang-alaga mo yan. Minsan talagang hindi may iwasan na nababasag o nagkakaroon ng crack. So lahat ay ginagawa natin para maibalik yung crack na yon. Minsan talagang hindi mo na maibabalik, basta mabuo lang siya. Okay na sa atin yon. And we put that dun sa ating lalagyan na talagang gusto natin lagi nakikita yung kahit merong konting crack. Yes, okay. So anyway, ang isa sa gusto ko rin sanang i-highlight, yung kung ito ay gift ni God sa atin, si God would always be there to help us. Yes. Ang isang pinakita rin niya dun sa gospel, alam mo ba yun sa wedding at Cana? Di ba? So dun sa wedding at Cana, ay imbitado ang ating Panginoon at kasama yung kanyang nanay. Di ba? Ang ating mahal na Birheng Maria. Ang kinakasal ay nagkakaroon ng problema. Ang ating mahal na ina ay siya ngayon ang namagitan. So kahit sinabi niya ngayon ang problema nung mag-asawa sa ating Panginoon. Sabi pa nga ng ating Panginoon, hindi pa time. Hindi pa time para ako ay gumawa ng himala. Pero dahil ang ating mahal na ina ay talagang nararamdaman niya yung mga pinagdadaanan ng mag-asawa. Basta na lang niya sinabi doon sa mga tumutulong sa mag-asawa, basta sundin niyo lang kung ano ang paggagawa ng ating Panginoong Jesus. Di ba? So ano nga ang nangyari? So ang ating Panginoong Jesus ay kumilos. Hindi niya talaga mapababayaan ang pamilya na nagdadaan sa matinding krisis. So yan ang isa sa sinasabi natin. Ngayon, ang ating pamilya maaaring mayroong mga pinagdadaanan. Isa ngayon sa panawagan, pinadaan kay Pope Francis, na dapat ang mga pamilya na yan ay samahan natin. No? Huwag natin agad silang i-judge at sabihin ay kayo ay mga makasalanan. Bahala kayo sa buhay niyo. No? So sa atin, we are here to accompany them, especially kung sila ay may pinagdadaanang pagsubok. In that way, maramdaman nila ang pagmamahal ng ating Panginoon at makita nila na ang Panginoon talaga ang tunay na makakabigay sa kanila ng kapayapaan, na ibalik ang saya sa pamilya. Kaya nga, kung ito ay gift niya, hindi pababayaan ng ating Panginoon na basta na lang masira. Di ba? Okay. Another thing na gusto kong makita natin, merong mga pamilya na sabihin natin naghiwalay na. At talagang sa tingin ng mga anak, ng pamilya, ay talagang nasira na. Ang Panginoon ay hindi niya inaalis ang pag-asa doon sa mga pamilya na yon, na ang tingin nila ay nasira na ang pamilya, wala na silang pamilya. Di ba? Doon sa gospel. Sabi ng ating Panginoon, dito niya binigay ang bagong meaning ng pamilya. Sabi ng ating Panginoong Jesus, ang nanay ko, ang kapatid ko, ay yung mga sumusunod, yung mga nakikinig sa salita ng Diyos at isinasabuhay. Yung magandang balita na yon ay para doon sa mga naniniwala na nasira na ang kanilang pamilya at wala na silang pag-asa na magkaroon pa rin ng masayang pamilya. So sa ating kapihan, pinadadama natin na meron tayong another way para makita natin na ang pamilya ng Diyos ay nandyan pa rin. So that habang nandun tayo, maybe yung iba na dumadaan sa pagsubok, pwedeng yun ay maramdaman nila sa kapihan. Yung isang experience of a family, a happy family. So that becomes not a substitute, but becomes another family or a second family. Na kung anuman ang pinadadama sa kanila ng Panginoong Jesus doon sa kapihan, they can bring it to their family. Na anuman ang pinagdadaanan doon, ay mapapadama niya ang saya niya na nais niyang dalhin doon sa kanyang bahay, sa kanyang tahanan. Di ba ang ganda? Yes. Itong anniversary natin,
ngayon ay inialay natin dun sa mga couples na ating binigyan ng pre-K na or marriage preparation seminar. At ito rin ay iniaalay natin dun sa mga magulang ng mga scholars ng Mary Help of Christians Parish. Yes. Marami na sila ngayon, no? So, tayo naman ay hindi natin close or sinasara sa dalawang grupo na ito. We will still open ourselves doon sa mga bagong kasal na hindi dito pinakasal or hindi dumaan sa ating marriage preparation. Anybody, kaya nga yung mga kaibigan ninyo, yung mga binigyan namin ng pre-K na, yung mga magulang ng mga scholars ng Mary Help of Christians, ipapanood nyo itong ating mga ginagawang tulong para sa inyong paglalakbay bilang nagtatatag ng isang masayang Kristiyanong pamilya. Yes. Ito na siguro ang magtatapos ng ating episode 1. Yan. Sa susunod na linggo, atin naman ipakikita kung paano tayo maglalakbay bilang pamilya. Sabay-sabay tayo, no? So, Walang iwanan. walang iwanan. So, maraming pamamaraan. Doon namin ipapaliwanag sa episode 2. Okay. So we'll see you again next week. Malapit na po ang Christmas. And happy anniversary again sa P-POP 7th year anniversary. Okay. So we'll see you again next week. Bye. Bye!